At panahon na naman po ng buwan. Okay. Alright. So, sige. Start na rin po tayo kagad. Kumusta po tayong lahat? Praise God po. Ano? Mabuti po tayo. At hopefully everyone is okay rin po, no? Health-wise. Ganun, panahon pa rin din po ngayon na medyo meron pa rin pong ulan-ulan. Ano po, kailangan po natin mag-ingat. Especially sa sakit. Ano po, dito sa atin, marami pa rin pong cases ng dengue, and mga ganon, no? Sipon, ubo. And so, hopefully every one of us, also those who will watch or hear this message are okay. But in everything, let's lift up everything in prayer. Tama po ba? In God's prayer. Right? And so, this morning, okay, God's blessing for us about His message, right? Para sa mga nandito at sa mga manonood ay very basic lang. Very hopefully easy to understand and very clear. Isa to sa mga tinuturo ng Diyos sa kanyang salita na yun nga, isa to sa mga pinakaunang natututunan dapat natin, no, as Christians, bilang isang tagapagsunod kay Hesukristo. At yun, kinakailangan to. So ibig sabihin kinakailangan to. Yung lahat naman ng sinasabi ng Diyos, nung tinuturo ng Diyos sa kanyang salita ay kailangan, ano. Pero itong pag-aaralan natin ngayong umaga, essential to, kumbaga. Isa to sa mga pinaka-essential, pinaka-basic, pinaka-fundamental na pag wala ito or pag hindi natin to madalas inaalala, inaaral at ginagawa din po sa ating buhay, ay malamang hindi po tayo magiging tunay, no, or hindi tayo patuloy na lalago bilang isang Kristiyano. So yun. Pero bago doon, tanong ko lang din po sa ating lahat, paminsan-minsan, naalala po ba natin yung mga panahon natin, no, nung kabataan natin na naglalaro-laro tayo sa labas, kasama yung mga kaibigan natin, yan. May mga kabataan po tayo, no, na yan, natutuwa tayo kasi lalo na mga anak natin o mga pamangkin, iba nakakatuwa, di ba? Kasi very simple lang yung kanilang katuwaan, very innocent po sila, and yan, nakakatuwa rin po sa atin. Minsan naalala natin yung kabataan din natin, no? Ano po bang naalala natin sa ating childhood? Baga, sa English, no? Our childhood memories. Masaya po ba? Hopefully masaya, no? Yung childhood memories natin, yung naalala natin. Pag hindi masaya or pag masama, or if we grew up in a very bad environment, or if we grew up with not an ideal family, or yun nga, mga taong nakasama natin na siguro hindi tayo pinalaki ng tama, okay lang din naman yung alalanin yun, no? But mas mag-focus tayo ngayon din, no? Because that is in the past. That's all in the past. Makaka-apekto rin sa atin ngayon in the present and maybe in the future, but kung gusto pa nating mag-grow, ayaw nating mag-stay, or we don't want to be stuck in the past, ano? And we move on, kumbaga. Pero para sa ating lahat 'yan, we all have our own childhood memories, mga alaala nating yung kabataan tayo, tapos 'yan, masaya,
ano ba? Ano ba yung mga linalaro natin noon? Linalaro ninyo noon? Okay? Tulad ba ng mga laruan ngayon na cellphone, digital na, puro digital, o ibang mga laruan ngayon? Kasi naalala ko, yung mga laruan namin dati, ano lang eh, sinelas, o yung lupa, okay? Ano pa ba, bato, palsiit, yung tawag namin yun eh, palsiit. Ano pa mga laruan noon. Okay, so yun nga, may mga naalala tayong mga masasayang panahon noon, no? May kalaro rin natin, mga kapitbahay, gano'n, kaklase, ano, kung ano-ano, no? And yun, naalala ko rin sa pag pupunta tayo sa beach, yun, di ba? Nag-ano tayo, ano bang ginagawa natin sa beach? Of course, lumalangoy. Ako gumagawa ko noon ng yung mga castle, yung sand castle or building siguro, mga ganon. Gamit yung sand or yun nga, clay or bato. Okay? And yun, no, masaya, no? Kung minsan naalala natin yung childhood natin. And yun, makaka-relate tayo doon sa mensahe ng Diyos ngayong umaga, no? Lalong-lalo na nung tayo rin ay nung unang tumanggap kay Kristo sa ating buhay, no? When we first put our faith and trust in Jesus Christ, okay, as our Lord and Savior. Nung unang naniwala tayo sa Kanya or sinundan natin siya ng tunay, kung naalala rin natin yon, ano rin yung maunang ginawa natin nung panahong yon. So parang gano'n, gusto nating maalala, no? Let's remember those times because doon nagsisimula yung foundation eh. Di po ba? Tulad din nung bata tayo, ano yung mga natutunan natin sa ating mga magulang? Or ano yung mga tinuro nila sa atin? Yan. Hello po, good morning. Okay. Oh yan, yun nga, dumadami rin yung mga kabataan natin, no? So, praise God. Ayun, kayo, mga magulang. Habang inaalala natin yung childhood natin, okay, yung mga natutunan natin sa ating mga magulang, sa ating families, ano naman yung tinuturo natin sa mga anak natin ngayon? Okay. Ano yung tinuturo natin sa mga anak natin? Siguro yung mga natutunan din natin noon, nung bata tayo, di ba? Tinuturuan natin silang magsinungaling. Ganun po ba? Tinuturuan natin silang magsalita, di ba? Magkaroon ng magandang asal, to have good manners, okay? Di po ba? To have good values in life, family values. Okay? Tinuturuan natin silang, mga baby pa lang, tinuturuan natin silang maglakad. Diba? Tinuturuan natin silang humawak ng mga bagay na in the proper way para hindi masira, di ba? Or mag-handle, gumamit ng mga bagay sa bahay ng tama, di ba? Para yun yan, hindi masira. Iniingatan natin sila, inaalagaan natin sila. Okay? So, ganun din po, no? With our Christian life. Okay? Meron yung tayong tinatawag na early Christians or baby Christians. Yung mga sinasabi nating bagong silang rin, or newborn babies, or born again Christians, or yung yun nga, the first time that we've really committed to a life of faith and trust in Jesus Christ. Hindi lang yung salita, pero yung talagang inako natin, no? Sa puso at isipan natin, yung panahon na yon alalahanin natin. Ano naman yung
mga unang tinuro sa atin. Siguro ng church, o ng kapwa Christians natin, si pastor, o kung sino man, ano yung maunang tinuro nila sa atin? Nung na-invite tayo sa church, gano'n, or nung na-sharean tayo ng Biblia, ng good news, ng gospel, ano yung unang tinuro sa atin? Unang tinuro sa akin ng church o ng pastor ay magbigay. Mag-tithes and offerings. Ganun po ba? Or ang unang tinuro sa akin ni pastor o sinabi sa akin ni pastor ay mag-serve si church or mag-serve kay pastor. Hopefully, wag ganun, no? Ano po, nagiging sarcastic lang po ako. Hopefully, hindi po yun yung mga unang tinuturo ng mga kapatiran nating Kristiyano, kapwa nating Kristiyano, ng church, ng mga pastor. Noong unang, yun, binigay natin o naniwala tayo, simula yung totoong pananampalataya natin kay Jesucristo, in faith and in trust. Okay? I hope and pray na ang una-unang tinuro sa atin ng church or ng pastor natin or ng mga fellow brothers and sisters natin in Christ ay ang salita ng Diyos. Okay? God's holy word. Right? And doon po tayo magsisimula. So the title of today's message would be okay, so pakinggan na lang po natin, no? The title of today's message would be the building blocks of a solid Christian life. Okay? So, yun lang. Hopefully, sorry, hindi ko na-communicate, pero at least yung title lang sana, no? Alalanin natin. And, hindi rin po tayo titingin ng mga slides ngayon. Intentionally kasi, short lang talaga, very basic message. And I hope na may practice rin natin with our Bibles, okay? With reading our Bibles. So, yun. I encourage every one of us to go to our Bibles, okay? And go to Matthew chapter 7. But again, write it down, take a note, or remember yung title para lang alam natin, no, yung kung anong pinag-usapan natin ngayong umaga. Okay? The building blocks, okay, of a solid Christian life. Okay? The building blocks of a solid Christian life. And going back there, no, yung title na yun, building blocks of a solid Christian life. Yun nga, no, habang pinag-uusapan natin kanina, binabalik natin yung pagkabata natin, kung paano tayo lumaki bilang bata. We learn to what? Eat. Diba? Hindi lang gatas, okay? O hindi lang soft or liquids, soft foods. Pero natuto rin tayong kumain ng karne or gulay or mas solid foods, di ba? We learn to crawl. Okay? Mapang rin tayo. Or we learn to stand up. We learn to walk. Natuto tayong namasyal. Okay? Natuto tayong magsalita. Hindi lang one word, but phrases and then sentences. Okay? So, yun. Ganun din sa atin sa Christian life. No? Paano tayo lumaki? Yun, you should always be thinking about our growth. Paano tayo lumalago? Paano tayo nag-grow bilang isang Kristiyano din? Okay? And hopefully, yun, ma-remind tayo doon. Para sa mga matatagal ng Kristiyano, I hope na nawala sa atin to, no? And this would serve as a reminder for all of us. For those who are new, yung relatively new Christians, okay? Then, we pray and we hope that God would guide and God would lead you more and more sa kanyang salita, ano? But basically yon,
God's Word. Hopefully, yun yung measure ng pag-grow natin. Yun yung main. Okay? Marami naman, no? God uses a lot of things to help us grow. Okay? The church, testimonies of our brothers and sisters. But the main way, I hope we understand that yung pinaka primary way na pag-grow natin, paglago natin no, sa Panginoong Diyos ay through His Word, sa Kanyang salita. No, yung pagbabasa natin, okay, pakikinig natin, okay, at pag-iintindi natin ng Kanyang salita. Okay? So, yun, no? And let's go to Matthew chapter 7. Okay? And learn more about it in verses 24 to 27. Okay? So kung nandun na tayo, let's just read. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. Right? And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, and its collapse was great. Okay? So yun, no? Nabasa natin from God's Word. This was Jesus, okay, himself. He emphasized doon, anong sinabi niya doon? Lahat daw ng nakikinig sa kanya, or sa kanyang salita, okay, and acts on them, or ginagamit ito, or ipamumuhay ito, ay tulad daw ng isang tao, isang lalaki, babae, okay, na nagpatayo ng kanyang bahay sa bato. Okay? So, very easy to understand. And the rain fell, yun, nagbaha, bumagyo, okay? Malakas yung hangin, nung tinamaan yung bahay, hindi na hulog, hindi na sira. Okay? Pero lahat daw ng tao na nakikinig sa akin, pero hindi ginagawa yung narinig niya sa akin, ay tulad daw ng isang tao, foolish man. Okay? Sabi niya ni Pastor, tanga. Tulad daw siya ng isang tanga, okay? isang tao na tinayo niya yung bahay niya sa sand. Sa hindi it's not a strong foundation, hindi tulad ng bato, Na yun nga, nung dumating naman yung bagyo, dumating yung malakas na hangin, nagbaha, anong nangyari dun sa bahay? Nasira, nahulog, hindi naging loose yung foundation, yung lupa, and so yun yung nangyari. So yun, ganun lang, intindihin lang natin God's Word. Okay? Ganun din daw po ang growth natin kay God. If we are growing, our faith and our relationship with God through His Word, then yun, magiging malakas tayo, magiging malakas yung pundasyon natin, magiging malakas yung faith natin kay Lord. Okay? Na yun nga, pag dumating yung mga bagyo, dumating yung mga malalakas na hangin, distractions, mga problema, okay? Baha sa ating buhay, hindi rin tayo masisira or hindi tayo mahuhulog. Ito ba? Yan. Pero kung ang pundasyon natin, okay, ay hindi ang salita ng Diyos,
Ano po ba ang pwede nating ibang gawing pundasyon sa buhay? Or foundation ng buhay natin? Okay? Kung umaasa lang tayo sa pera, sa tao, sa ibang tao, sa trabaho natin, okay? Saan pa ba? Ano pa ba yung ginagawa nating pundasyon ng buhay? Saan tayo sumasandal? Okay? Ano yung saan tayo nagde-depend para sa ating buhay? Yun. Usually, yun naman, di ba? Career, trabaho, pera, okay? Bahay, siguro. Okay? Tao. Mga tao din, di ba? Maasa tayo masyado sa mga tao. Pero yun nga, once everything, happens, okay? May dumating na problema, maaasahan pa rin ba natin sila? Maaasahan ba natin palagi ang pera? Maaasahan ba natin palagi ang tao? Paano kung nawala yung pera? Paano kung nawala yung tao? Maaasahan pa rin po ba natin sila? So, very, very, very easy. I hope na naintindihan natin to. If God's Word, ang salita ng Diyos, kung hindi po yun yung pinagsasandalan natin or yung pundasyon ng buhay natin, okay? Habang tumatagal, hindi po yun yan, hindi rin po tayo tatagal. Hindi po tayo tatayo, no? But if God's Word is our foundation, okay, sa buhay natin, dun tayo nagde-depend, then ayun, God ensures us, sinisigurado daw tayo ng Diyos na we will stand. Okay? Hindi tayo magunaw. So yun, okay na yun. Pwede na tayong umuwi. Yun na po yung message. Okay? Hindi po na, pwede na po tayong umuwi kapag masasagot na rin natin yung itong susunod kong tanong, no? Two more questions. Kung masasagot natin honestly and sincerely, check natin tong dalawang tanong na to, then yun na, we can go home, or para sa mga nanonood, you can go to your favorite TV show or whatever. We can do everything that we want, no? So God's Word, yun yung foundation ng buhay natin, dapat, no? Ngayon, ang tanong natin doon, ang gusto kong i-follow up na question doon is, kamusta naman din tayo? Kayo, Kristiyano, kasama na rin po ako doon. Kamusta po tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos? How are we in our hearing Jesus' words, about Jesus' life, about God's Word? Kamusta po tayo nun? Kasi I think it's a fair question, di po ba? Bilang fellow Christian, gusto nating lumalago tayong lahat. At kung sinasabi ng Diyos ang way para lumago tayo ay kanyang salita, pwede rin dapat nating tanungin sa isa't isa, di ba? O kumusta na yung pagbabasa ninyo? Pagbabasa natin? Okay? Nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos? Okay? And let's go to another passage. Luke naman. Punta tayo sa Luke chapter 6 verses 46 to 49. Okay? Basahin rin naman po natin yan. Kung nandun na tayo sa Luke or Lucas chapter 6 verses 46 to 49, please read with me with your Bibles. Sabi niya doon, "Now, why do you call me Lord? Or why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Everyone who comes to me and hears my words and acts on them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house, who dug
deep and laid a foundation on the rock. And when there was a flood, the river burst against that house, and yet it could not shake it, because it had been well built. But the one who has heard and has not acted accordingly is like a man who built a house on the ground without a foundation. Okay? And the river burst against it, and it immediately collapsed. And the ruin of that house was great. Okay? So ano yun? Same lang din, no? It's the same parable. Same story na sinabi ni Jesus. Although, ito naman po na makita natin sa Luke. But, pinunta po kayo doon, or tayo lahat, para basahin, kasi gusto ko yung, isa pa pong sinabi niya doon sa verse 48. Okay? Sabi niya doon, ganda niya yung tao. Yung tao daw na nakinig, or natuto siguro, nabasa niya yung salita ng Diyos, pero yun, gagawin niya rin, ipapamuhay niya. He would act on it. He would obey God's word. Isa daw siya na parang isang tao na yun nga, gumawa, he built a house who dug deep. Okay? Nakita niyo yung words na yun, who dug deep and laid a foundation on the rock. So, sa unang passage kanina, sinabi niya lang, he built it on the rock. Diba? Very strong foundation, very sturdy. Okay? Pero ito, may extra detail siyang sinabi niya, he dug deep. Yon. Minsan, hindi natin yun ginagawa kasi. Di pa ba, bilang Kristiyano. Naisip lang na, sige, let's read the Bible, daily. Let's pray, But, yun din ang question, no? Are we digging deep? Are we building yung foundation? Yes, we are building our foundation on Jesus, okay? The rock of salvation. Pero hanggang dun na lang ba? Yung alam lang natin na He's our Lord and Savior. We will go to heaven one day. Yun lang po ba yung relationship natin with God? Yun lang po ba yung alam natin sa Christianity? Okay? Or are we like yung taong ito, na sinasabi ni Jesus na he is like a man who is building a house, okay? Digging deep, okay? Talagang, yun. He's laying a very strong foundation deep sa ilalim ng lupa para talagang hindi siya magugunaw, okay? Or he will not shake, or she will not shake. Talagang strong yung foundation niya. Okay? Ngayon, kung masasagot natin yun, yung question na yun, I'm not just reading the Bible, but I am meditating on it. Alam po ba natin yun, yung word na yun, yung nagme-meditate tayo, yung pinag-iisipan na, pinagmumuni-muni natin, no? Hindi lang yung nagbabasa tayo. But are we also praying about it? Reading God's word, tapos pinapanalangin natin, Lord, ano po ba itong mensahe ninyo para sa akin? Ngayon na binasa ko to, hindi ko man siguro maintindihan lahat, pero tulungan niyo po ako na intindihin ito. Okay? That's praying about God's word, di po ba? Hindi lang yung prayer na yun nga, Lord, thank you for this day. Thank you for this food so good. Protect me all throughout the night when I sleep, and then good night. Amen. Kung ganun lang po yung prayers natin, then yun nga, we are not digging deep. We're not building ourselves a strong foundation. Kasi yun nga, saan doon ang salita ng Diyos? Kung gusto niya tayong lumago gamit ang kanyang salita, paano natin yun niya? Paano natin yun pinapamuhay? Paano natin ito binabasa pa? Paano natin to pinapanalangin? Okay? Paano natin to pinag-iisipan araw-araw? Or araw-araw, pagkagising natin, ang unang isip ba natin ay kumusta ba ako?
pogi pa ba ako? Or maganda pa ba ako? Or, yun nga, healthy pa ba ako? Or, kamusta na yung business? Kamusta na kayo yung business? Tingnan yung cellphone natin, or yung, ano man, yung papel siguro. Kamusta natin yung business natin, yung mga tao natin, family natin, ano pa ba? Ano pa bang mga ginagawa natin sa umaga? Yun. Okay? Or, yun nga, kung gusto nating mag-grow, lumago sa Diyos, are we remembering His Word? Okay? Siguro pag gabi, magbabasa tayo no, ng kanyang salita, kinaumagahan, yun, naalala ba natin? Pinag-isipan ba natin? So, yun, kung sabi nga natin kanina, kung check yun, okay na. Then, thank you for coming, thank you for listening. Yun yung mensahe ng Diyos para sa atin. Yun nga, be reminded. Yun nga. Pero kung hindi, let's be serious about this. Maging seryoso po tayo no, sa ating faith, sa ating pananampalataya sa Diyos. Yun nga. Gusto ba talaga nating lumago? Gusto kong mag-grow? Yun nga, parang yung tayo, mga magulang, di ba? Mga anak natin, gusto natin silang lumago, gusto natin silang lumaki ng tama, ng malakas. We want them to be smart, we want them to be strong and healthy. Ganun din po ang Diyos sa atin. Gusto tayo ng ating Diyos Ama na lumaki tayo ng matalino, malakas, okay, at healthy. Okay? At magagawa lang natin yun kapag binabasa natin yung kanyang salita at ipinapamuhay. Okay, so yun yung second point, no? Unang-una, yun yan, reading God's Word. Alalahanin natin, the building blocks of a solid Christian life. Yun yan. Sinasabi na natin na Kristiyano tayo, namumuhay na tayo bilang Kristiyano, seryoso na po tayo, no, sa ating relationship kay God. Yun, so yun, kailangan magbasa tayo. Yun. Basahin natin kanyang salita para lumago. Pero hindi lang yung magbasa, no? Yun nga, sabi niya doon, we dig deep. Talagang kalkalin natin, no? Pag-isipan natin kung anong mensahe ng Diyos para sa ating buhay. Marami dito. For example, dun sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 5, okay? Marami tayong mababasa doon na makaka-relate sa buhay natin. Okay? About forgiveness. Okay? About judging others. Okay? At kung alam po natin yun, hindi lang po yun tungkol sa pag-judge, no? Actually, pwede po tayong mag-judge, pwede po tayong humusga ng mga tao. Okay? Kung talagang binasa natin. But, pwede lang tayong humusga ng tao, ng ibang tao, ayon sa salita ng Diyos. Kung humuhusga lang tayo dahil kasi, gusto lang natin, gano'n. Ayon lang sa tingin natin, ayon lang sa opinion natin, yun ang masama. Pero pwede nating husga ng isa't isa ayon sa salita ng Diyos. Meron pa dyan. Talking about kung paano manalangin. Okay? Nahirapan tayo. Jesus teaches us how to pray there. About fasting. Okay? About sharing God's Word. Okay? About yun yung personal relationships. Yung pagbibigay sa poor and needy. Okay? If you are, worried, if you are anxious, yun. Tinatakal niya rin po yun, pinag-usapan niya rin po yun doon. Marami. And a lot of more topics, no, yung pwede nating basahin diyan. But hindi lang yung binabasa lang natin, pero isipin rin natin, for example, kung forgiveness yung pinag-usapan niya, pinag-usapan niya diyan, tanungin na rin natin sa sarili natin, Lord, have I forgiven yung kaaway ko? Pinatawad ko na ba yung umaaway sa akin araw-araw sa trabaho or sa school?
Or sarili ko, pinatawad ko na ba yung sarili ko sa kasalanan na ginawa ko years ago? Siguro. Or kung gusto naman natin tayo mismo yung humingi ng tawad, ginawa na ba natin yun? May nagkasala sa ating mga tao, tapos mabigat sa puso natin, sa buhay natin, gusto nating humingi ng tawad, ginawa na ba natin? And yun yung point. Hindi lang siya binabasa, no? We're really digging deep. And the second point of yung building blocks of a solid Christian life would be doing. Yung actual na ginagawa. Yun nga, madali lang, no? Naintindihan natin, okay, good. Yun nga, pwede na tayong umuwi. But another question to that is, kumusta rin ba? Yung paggagawa, paano natin pinapamuhay? Yun nga, we believe in prayer. How is your prayer life? Kailan yung last time na nanalangin tayo sa Diyos? Yun nga, hindi lang yung thank you for this food. Thank you, Lord, kasi binigyan niyo ako nito ngayong araw na to. Hindi lang po yung ganong prayer, but Lord, yun nga. Ang panalangin ko ngayong araw na to ay your will to be done in my life. Okay? Kung ano man pong plano nyo, mangyari po ito sa aking buhay. Pinapanalangin ko rin po at aking mga mahal sa buhay na makilala rin po nila kayo. Okay? That bigyan nyo po ako ng lakas para ibahagi rin po itong natututunan ko sa inyo, sa ibang tao. Yun yung mga prayers na kailangan nating ginagawa, no? Kailangan nating pag-isipan at banggitin sa ating Diyos. Okay? So not just listening, not just reading, not just hearing God's word, pero yung ginagawa talaga natin, no? We're actually doing it, living it out. Ipinapamuhay po natin yung buhay ng isang Kristiyano, yung natututunan natin. Okay? We listen and learn about God's attributes or characteristics. Okay? Yan, paano natin ina-apply yun? Paano natin ginagawa yun sa araw-araw nating buhay? Paano natin pinapamuhay ang love ni God? Last week, di ba? I love God and I will obey Him and I will follow Him by loving others. Ganun po ba? Pero hindi lang naman yung love niya. Sabi nga ni Pastor, di ba? Yung love niya is yung pagiging affectionate or pagiging kind or friendly. Ina-apply rin ba natin yung ibang aspects ng love ni God sa iba, which is both conditional, may condition, and unconditional. Unconditional yung love ni God, but it is also conditional. Na kung hindi natin siya i-obey, hindi natin siya i-follow, yung kanyang word, yun nga, may consequence, may punishment. Para daw tayo isang, sabi niya, tanga. Again, excuse as for the word, pero yun yung sabi niya doon. Tinagalag ko lang. He is like a man or a woman who is foolish. Okay? Who is building his house on sand. On a foundation na hindi malakas. Na kung dumating yun nga, kung anumang dumating sa buhay, problema or kung anuman, pagsubok, madaling sira. Madaling mahulog. Okay? And so yun, again, paano ulit natin binibuild or tinatayo yung ating Christian life, building a solid, the building blocks, okay, of a solid Christian life. Paano tayo lumago? How should we grow? Okay? Through God's Word, okay? Pero hindi lang pagbabasa, but meditate and pray. Okay? Tapos, ano pa? Kailangan ginagawa natin. Kailangan pinapamuhay natin. Dapat nakikita sa buhay natin. No?
Kasi yun nga, at the end, ulit, if we go back to what Jesus said, if we will not do that, no? Kung hindi tayo lalago ng tama bilang isang Kristiyano, anong sabi niya doon? Again, he is like a foolish man. Okay? And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against the house, and it fell, and its collapse was great. Gusto po ba natin yan para sa buhay natin? Gusto po ba natin yan para sa spiritual na kalagayan natin? Bumagsak rin po tayo. Hindi lang po sa mundo, no? Hindi lang po physical. Bumagsak yung business, bumagsak yung career. Ayun, pwede namang palitan ng Diyos yun, no? Alam naman natin yun, naniniwala tayo dun, no? Madaling palitan ng Diyos ang kung anumang bagay dito sa mundo. Pero ang hindi niya pwedeng, or hindi natin pwedeng pagmaliitin or pagbaliwalain ay yung ating spiritual na kalagayan. Ano po? Yun, kailangan nagbi-build tayo, no, ng strong foundation through God's Word. At ginagawa natin. Kasi kung yun ang mawawala, kung yun ang masisira, ating spiritual na relationship kay God, ayun, sabi niya doon, grabe daw ang pagbagsak natin. Okay? And even in Luke, yung binasa natin na Luke, sa Luke, sabi niya doon, for the one who is building, or who is not building, okay, his house on God's Word, or his life on God's Word, and not doing it, at hindi pinapamuhay ito, sabi niya doon, and the river burst against it, and it immediately collapsed, and the ruin of that house was great. So yun lamang po, no? Again, hopefully, yun din po yung nakikita natin dito sa church natin, ano? Hindi lamang po yung natututo tayong tumulong sa church, or hopefully in the future, kung will ni Lord, bigyan tayo ng sarili nating building, hindi lang yung palakin natin yung physical na building, okay? But let's continue to be strong, okay? And build yung foundation natin on God's Word. Salita ng Diyos. Yun nga, meditate on it, pray deeply, dig deep, okay? And also, yun, ipamuhay natin, gawin natin, no, sa ating buhay. Kung anong sinasabi sa atin ng Diyos, gawin natin. Amen? Amen. Okay? Let's end in prayer. Dear Lord, we thank you again for this time. Thank you for your word. I hope and pray that the word, the message na natanggap po namin this morning would be helpful for us. Gamitin niyo po ito para gabayan po kami uli sa aming paglago sa inyo, O Diyos. At sa aming pamumuhay din po dito sa natutunan namin galing sa inyong salita. Naway bigyan niyo po kami ng lakas at katalinuhan upang ipamuhay po ito ng tunay, O Diyos, na kami ay lumago at mas matuto at mas maging tunay na Kristiyano, O Diyos. True followers or disciples of Jesus Christ. In whose mighty name we pray. Amen. So, good morning po ulit at God bless.